Gabi na naman. Puyat na naman. Karaniwan na ang ganitong eksena para kay Remark de Villa, isang 27 anyos na call center agent sa Ortigas. Sanay na siyang umuwi sa oras ng gabi, mag-isa, bitbit ang matinding pagod, at umaasang makakatulog agad. Ngunit sa gabing ito, may kakaibang ingay sa madilim na eskinita na dati-rati tahimik at walang masyadong tao. Mula sa likod ng poste ng ilaw, napansin niya ang isang babae na pilit na inaagawan ng bag ng dalawang lalaking may takip ang mukha. "Wag po, tulong!" Sigaw ng babae. Walang inisip si Remark kundi tumakbo. Hindi niya tinimbang ang panganib. Isa lang ang nasa isip niya, ang tumulong. "Bitawan niyo siya!" Sigaw ni Remark sabay sunggab sa isa sa mga holdapper. Nagpantay ang santukan. Lumaban si Remark kahit pa dalawang kalaban ang kasagupa. Nakakalamang siya sa lakas, ngunit sa isang iglap ng di pag-iingat, naramdaman niya ang malamig at matalim na bagay sa tagiliran niya. Nasaksak siya. "Sir!" Sigaw ng babae. Biglang nagsitakbuhan ang mga holdapper, iniwan siyang duguan. Pagmulat ng kanyang mata, puting kisame ang bumungad kay Remark. Malinis, maliwanag, mabango. "Nasaan ako?" Aniya, mahina. Isang magandang babae ang yumuko sa kanya, ngiting mapang-akit. Maputi, makinis, at may matang parang nag-aalab. "Safe ka na," sabi nito. "Ako nga pala si Draw. Veronica Old, ang babaeng tinulungan mo." "Doktora," gulat niyang tanong. Tumango ang babae. "Dinala kita sa personal kong klinika. Mababaw ang saksak pero kailangan pa ring gamutin. At ako mismo ang gagawa niyan." Nang gamutin ni Veronica ang sugat ni Remark, napansin niyang tila hindi ito ordinaryong gamutan. May banayad na haplos, may mga titig na nagtatagal, at minsan ay tila sinasadya ng doktora ang bawat pagdampi. Lumipas ang ilang araw. Sa bawat gamutan, lalong lumalalim ang tensyon sa pagitan nila. Hanggang isang gabi, habang papalitan ni Veronica ang benda, ay hinalikan niya si Remark, mainit, mariin, puno ng pagnanasa. "Gusto kitang pasalamatan sa pagligtas mo sa buhay ko," bulong ng doktora. "Doktora, Veronica, tawagin mo akong Veronica." At sa gabing iyon, sa loob ng klinika, ibinigay ni Veronica ang kanyang sarili kay Remark. Walang saplot, walang pag-aalinlangan. Parang isang regalo ng langit. Ngunit hindi ito nagtagal sa tahimik. "Ayoko sa lalaking kanto boy." Bulyo ni Don Salvador Old, ama ni Veronica at may-ari ng isang ospital. Ang relasyon nila'y pilit itinago. Ngunit hindi napigilan ang init ng kanilang katawan. Naging saksi ang lumang bodega sa likod ng klinika, ang fire exit ng ospital, ang dalampasigan ng Cavite, at maging ang kotse ni Draw. Veronica, sa mga mapusok nilang pagtatagpo. Lahat ay patago. Lahat ay bawal. Ngunit sa bawat halik at pagdampi ng laman, lalo silang nadadarang. Lumipas ang ilang linggo matapos ang huling gabi nila sa loob ng kotse ni Draw. Veronica, sa mga panahong iyon, bihira na silang magkita ni Remark. Abala si Veronica sa ospital habang balik call center si Remark. Ngunit sa kabila ng pananibik, hindi niya inakalang isang tawag ang babago sa lahat. "Remark, buntis ako." Nag-init ang tainga ng binata. Hindi agad siya nakapagsalita. Napatingin siya sa paligid ng opisina, tila nawala ng tunog ang buong mundo. "Sigurado ka ba, Veronica?" Mahina niyang tanong. "Oo, sinigurado ko. Ikaw ang ama." Hindi alam ni Remark kung matutuwa siya o manganginig sa takot. Mahal niya ang doktora, ngunit paano kung malaman ito ng ama nito? Isang gabi, habang palabas si Remark ng opisina, may isang itim na SUV na biglang huminto sa harapan niya. Bumaba ang dalawang lalaking nakabarong. Walang paabi, isinakay siya. Sa loob ng sasakyan, malamig ang hangin ngunit mas malamig ang mga titig ni Don Salvador Old, ang ama ni Veronica. "Alam mo bang may ibang lalaking nakatadhana para sa anak ko?" Tanong ng Dun, habang pinipiga ang hawak nitong baston. "Hindi ko po intensyon na sirain ang plano nyo. Hindi ko rin po inaasahan." "Tumahimik ka. Gagawin mo ang nararapat. Umalis ka sa buhay ni Veronica. Ipagkakait ko sa kanya ang lahat kung ipagpipilitan kanya." Hindi nakasagot si Remark. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang hindi niya kayang iwan si Veronica, lalo na ngayon. Hindi nagtagal, muling nagtagpo sina Veronica at Remark sa lumang bodegang dati nilang tagpuan.
Wala nang inhibisyon si Veronica, at hindi na niya itinago ang galit niya sa ama. Kung hindi mo ako kayang panindigan, sabihin mo ngayon pa lang. Sigaw ni Veronica. Hindi ako susuko, sagot ni Remark. Kahit buhay ko pa ang kapalit. Dito muling sumiklab ang apoy sa kanilang pagitan. Sa gitna ng lumang kahoy at lumang alaala, nagtagpo muli ang kanilang mga katawan. Isang mapusok na halik ang bumalot sa kanila, halik ng pagtanggi sa mundo, halik ng paglalaban para sa pag-ibig. Kinabukasan, dumulog si Remark sa mismong bahay ng Don. Lakas loob niyang kinausap ito. Don Salvador, pakakasalan ko po ang anak niyo. Tahimik ang Don. Ibinaba nito ang hawak na tabako. Pakasalan. Dahil buntis siya. Hindi. Dahil mahal ko siya. At kahit anong sabihin ninyo, hindi ko siya tatalikuran. Napangisi si Don Salvador. Tingnan natin kung hanggang saan ang tapang mo. Hindi pa man umaabot sa 1 linggo mula nang aminin ni Remark ang kanyang hangarin kay Don Salvador, isang bagong banta ang dumating sa kanilang relasyon, si Dr. Adrian Soriano, isang cardiologist mula sa kilalang pamilya sa Forbes Park. Matagal nang kilala ng pamilya Old ang mga Soriano, at sa pagitan ng negosyo at politika, matagal nang usapan ang pagpapakasal ni Veronica kay Adrian. Kung tunay mong mahal ang anak ko, malamig na pahayag ni Don Salvador kay Remark, makakaintindi ka kung bakit mas nararapat si Adrian sa kanya. Pero hindi na muling umatras si Remark. Kahit na makita pa niyang magkasama sina Veronica at Adrian sa isang medical conference, hindi siya nawala ng tiwala. Sa gabi ng conference ng mga doktor, sinundan ni Remark si Veronica sa ospital kung saan ginanap ang pagtitipon. Sa gitna ng mga flash ng kamera at ingay ng mga taga-ron, sumimpol siya papunta sa likod, sa paborito nilang tagpuan. Sa fire exit, naghihintay si Veronica. Hindi ko alam kung matutuwa ako o magagalit sa'yo, bulong niya habang nakasandal sa bakal na pader. Alam kong ginugulo ko ang mundo mo. Pero ito lang ang alam kong paraan para iparamdam sa'yo na hindi ako susuko. Nag-uunahang ang kanilang hininga. Sinalubong ni Veronica ang labi ni Remark, mapusok, marahas, puno ng pagsisisi at pagnanais. Dito lang ako mas totoo, bulong ni Veronica habang ginagabayan ang mga kamay ng binata sa kanyang katawan. At sa fire exit na iyon, muling nagsanib ang kanilang laman, na parang sinasambit sa bawat halik na wala silang pakialam sa sinumang tumutol. Nang mga sumunod na linggo, nagdesisyon si Veronica na umalis sa poder ng kanyang ama. Dinala niya si Remark sa isang beach house sa Batangas, isang tagong lugar kung saan maaari silang maging malaya kahit ilang araw lang. Doon sa dalampasigan, habang nilalaro ng alon ang kanilang mga paa, inabot ni Veronica ang kamay ni Remark. Pagod na akong lumaban, pero hindi ko kayang mabuhay nang wala ka. Nagyakap sila sa ilalim ng buwan. Sa liwanag ng bonfire at halimuyak ng dagat, muling sumiklab ang apoy ng kanilang pagmamahalan, sa loob ng isang maliit na kubo, sa ilalim ng banig, habang humahampas ang hangin ng bagyong paparating. Ngunit hindi natulog si Don Salvador sa kanyang pagkatalo. Gumamit siya ng koneksyon para suruan si Remark. Isang araw, dumating ang Sipina, inaakusahan si Remark ng pagpapalsipika ng dokumento at pananabutahe sa call center na kanyang pinagtatrabahuhan. Hindi mo malalabanan ang sistemang ito, ani ng abogado ng Don. Nang malaman ni Veronica ang lahat, muling sumiklab ang galit niya sa ama. Hindi mo ako pagmamay-ari, at hindi mo rin pag-aari ang kapalaran ko. Isang malakas na kalabog ng bakal ang gumising kay Remark. Nasa loob siya ng masikip at mainit na selda, walang bintana, at amoy pawis at kalawang ang paligid. Nakakadena ang kanyang mga kamay, at tanging isang puting ilaw mula sa kisame ang nagsilbing liwanag. Remark de Villa, anang opisyal ng pulis. May nakapirma na saksi laban sa'yo. Sabi nila, ginamit mo raw ang system access mo para mag-download ng confidential data sa call center ninyo at ibenta ito sa kakompetensya. Hindi makapaniwala si Remark. Wala akong ginawa. May gumagamit lang sa akin. Ngunit kahit anong paliwanag niya, walang naniniwala. Hindi niya alam kung sino ang nagsalita laban sa kanya, ngunit ang kutob niya, isa lang ang may kapangyarihang gumawa niyon, si Don Salvador Old. Samantala, sa isang hearing room sa korte, tumayo si Dra. Veronica Old, buntis na at may suot na simpleng itim na bestida. Ikaw ba ay sigurado sa akusasyon mong pinapalaganap ni Remark ang sensitibong impormasyon ng kumpanya?
Tanong ng abogado. Tumango ang testigong babae, isang dating kaopisina ni Remark. Pero nang makita siya ni Veronica, napakunot ang noo niya. Si Shane, dating katim ni Remark na kilalang may lihim na paghanga rito. Pagkatapos ng hearing, hinarap ni Veronica si Shane sa hallway. Magkano ang binayad sa'yo ng tatay ko? O baka iniisip mong maaagaw mo si Remark sa akin? Hindi nakasagot si Shane, ngunit lumuha ito bago mabilis na umalis. Doon na lalong napatunayan ni Veronica na may mas malalim pang niluluto ang kanyang ama. Makalipas ang ilang araw, nakalaya si Remark pansamantala matapos magpiyansa si Veronica. Habang pauwi sila sa sasakyan, tahimik si Remark. Ngunit sa bawat kilometro, nararamdaman niyang mas lumalalim ang pagmamahal niya sa babaeng handang ipaglaban siya sa buong mundo. Gusto kong malaman mo, ani Veronica habang nasa driver's seat, na handa akong kalabanan ang ama ko. Hindi kita iiwan. Napatingin si Remark sa kanya. At handa akong maging ama sa anak natin. Pumarada ang sasakyan sa isang madilim na bahagi ng daan, hindi kalayuan sa bundok. At doon, sa loob ng sasakyan, sa gitna ng mga bituin at lamig ng hangin, muling nagtagpo ang kanilang mga katawan. Ang halik ni Veronica ay may halong pag-asa, galit, at paninindigan. Ang haplos ni Remark ay tila panata. At habang sumasayaw ang sasakyan sa ritmo ng kanilang pag-iisa, muling isinulat ng gabi ang kwento nilang walang kasiguraduhan, ngunit puno ng tunay na damdamin. Ngunit isang umaga, habang naghahanda si Veronica ng agahan sa tinutuluyan nilang kondo, may kumatok. Pagbukas niya ng pinto, isang babaeng pamilyar ang bumungad, ang sekretarya ng kanyang ama. May dapat kang malaman tungkol sa tunay na dahilan kung bakit galit sa'yo ang ama mo. Napaupo si Veronica. Doon sinabi ng sekretarya ang lihim. Hindi lang negosyo ang dahilan ng ama mo. Noon pa man, may kasunduan ng mga Old at Soriano, isang kasunduan na nilabag ng ina mo. At ikaw ang bunga niyon. Hindi ka anak ni Don Salvador sa dugo. Nanginginig ang kamay ni Veronica. Ibig sabihin, hindi mo tunay na ama si Don Salvador. Tahimik si Veronica sa loob ng kwarto. Kasalukuyang natutulog si Remark sa sofa, pagod mula sa mga hearing at gabi ng pagmamahalan. Sa mesa, hawak ni Veronica ang lumang kahon na iniabot ng sekretarya ng kanyang ama. Dito'y may mga sulat, lumang litrato, at isang birth certificate na ikinagimbal niya. Ama, Dr. Lorenzo Ibanez, hindi si Don Salvador ang nakatala. Bagkus, isang pangalang matagal nang nawawala sa alaala ng kanilang pamilya, si Dr. Lorenzo Ibanez, dating best friend ng kanyang ina at isang kilalang oncologist na lumipat sa Amerika 2 dekada na ang nakalilipas. Ang buong buhay ko, isang kasinungalingan, bulong ni Veronica sa sarili. Nang magising si Remark, nakita niya si Veronica sa balkonahe, hawak ang mga dokumento. Nilapitan niya ito at marahang inakap sa likod. Anong problema? Ako ang problema, sagot ni Veronica. Lahat ng ginagawa ni Don Salvador, hindi para sa akin, kundi para sa pangalan niya. Hindi niya ako mahal bilang anak, kundi bilang tagapagmana. Ipinakita niya ang birth certificate kay Remark. Hindi siya ang ama ko. Nagulat si Remark, ngunit hindi siya umatras. Wala akong pakialam kung sino ang ama mo, Veronica. Ang mahalaga sa akin ay ikaw. Ikaw ang minahal ko, hindi ang apelyido mo. Sa unang pagkakataon, muling hinarap ni Veronica si Don Salvador, ngayon ay may tapang at kaalaman. Alam ko na ang totoo. Hindi ikaw ang ama ko. Kaya wala kang karapatang kontrolin ang buhay ko. Tahimik si Don Salvador, ngunit bakas sa mukha niya ang pagkabigla. At isa pa, dagdag ni Veronica, hindi mo na rin kayang sirain si Remark. Dahil kasal na kami. Itinuro niya ang singsing sa kanyang daliri. Bagamat simpleng silver ring lang ito, iyon ay simbolo ng paninindigan nila sa isa't isa. Isang matagal na katahimikan. Tumalikod si Don Salvador at muling naupo sa kanyang silya. Kung yan ang gusto mo, bahala ka. Ngunit tandaan mo, hindi mo pa alam ang buong kwento. Akala nila'y tapos na ang lahat. Ngunit isang lihim na mensahe ang dumating sa email ni Remark. Alam mo bang hindi lang si Veronica ang may lihim? Pati ang pagkatao mo ay bahagi ng isang nakaraan na tinakpan ng dugo at utang. May kalakip itong lumang larawan, isang larawan ng batang Remark, yakap ng isang babaeng mukhang pamilyar, ngunit hindi niya ina. Bakit may ganito? Tanong ni Remark sa sarili.
Habang tinatitigan niya ang larawan, unti-unting lumilitaw ang susunod na misteryo, sino nga ba talaga si Remark de Villa? Hindi mapakali si Remark habang nakatitig sa lumang larawan, isang batang siya, yakap ng babaeng hindi niya matandaan. Kinabukasan, dumaan siya sa National Archives para maghanap ng record tungkol sa kanyang birth certificate. Doon niya nalaman ang katotohanan. Ang pangalan niya sa kapanganakan, Remarco Ibanez. Hindi Remark de Villa. Hindi rin de Villa ang kanyang tunay na apelyido. Hindi, imposible ito, bulong niya habang nangangatog ang kamay. Sa likod ng birth certificate, ama, Dr. Lorenzo Ibanez. Ina, Dr. Helena de Villa. Biglang bumilis ang tibok ng puso niya. Si Dr. Lorenzo Ibanez, ama ni Veronica. Si Dr. Helena de Villa, ina ni Remark. Ibig sabihin, kami ni Veronica, magkapatid. Hindi na alam ni Remark kung saan pupunta. Pilit niyang pinipigil ang pag-iyak habang binabaybay ang daan pabalik sa kondo. Ngunit pagdating niya roon, agad siyang niyakap ni Veronica, masaya. Remark, gusto mo bang marinig ang magandang balita? Baby girl ang anak natin. Ngunit walang masayang salita ang kayang pawiin ang bigat sa dibdib niya. Dahan-dahan siyang lumayo sa yakap ng doktora. Veronica, may dapat kang malaman. Isinalaysay ni Remark ang lahat, ang litrato, ang birth certificate, ang tunay nilang apelyido. Nang matapos siya, saglit na natahimik si Veronica, bago dahan-daang umupo. Hindi, imposible. Kung totoo to, ibig sabihin, magkapatid tayo. Mula sa kalmadong pag-uusap ay naging tensyonado ang gabi. Hindi malaman ni Veronica kung iiyak o magwawala. Ang kanilang pag-ibig, ang kanilang mga gabi sa bodega, sa dalampasigan, sa loob ng kotse, lahat pala ay nabalot ng kasinungalingan. Ano na lang ang anak natin? Tanong ni Veronica, halos bulong na. Hindi makasagot si Remark. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang sisihin ang mundo. Ngunit higit sa lahat, gusto niyang malaman, sino ang nagsinungaling sa kanila. Sa gitna ng kanilang pagkalito, isang liham ang dumating mula sa San Francisco General Hospital. Nakapangalan ito kay Veronica. Galing ito kay Dr. Lorenzo Ibanez, ang lalaking kinilalang ama niya. Sa liham, anak, kung natanggap mo ito, malamang ay nasa edad ka na para malaman ang katotohanan. Hindi kita tunay na anak. Anak ka ng best friend kong si Helena de Villa. Bago siya mamatay, ipinakiusap niyang palakihin kita sa Pilipinas para hindi ka madawit sa panganib. Ginawa ko ito ng may buong puso, ngunit alam kong darating ang araw na haharapin mo ang katotohanan. Matapos basahin ni Veronica ang liham, agad siyang lumapit kay Remark na tila hindi na gumagalaw sa sofa. Hindi tayo magkapatid. Lumuha si Remark, ngunit sa halip na saya, ang pag-iyak ay may kasamang pag-asa. Sigurado ka? Ang sabi ng liham, hindi ako anak ni Lorenzo. Anak ako ng ina mo, ibig sabihin, magkaibang ama natin. Napayakap sila sa isa't isa, parang biglang gumaan ang mundo. May pag-asa pa, may liwanag pa sa dulo ng lahat. Ngunit bago pa sila tuluyang makapagdiwang, isang putok ng baril ang umalangaw-ngaw mula sa labas ng kondo. Mabilis na lumapit si Remark sa bintana. Sa ibaba, isang lalaki ang duguan, ang sekretaryong dating nagdala ng mga dokumento kay Veronica. May hawak itong sulat, bahagyang nadumihan ng dugo, bago tuluyang nalaglag ang katawan nito sa semento. Agad bumaba si Remark, habang si Veronica ay sumisigaw ng tulong. Sa sulat na hawak ng patay, iisa ang laman. Ang tunay na kalaban ay hindi ang lumang pangalan, kundi ang mga lihim na pinatay upang protektahan ito. Ingat kayo kay Don Salvador. Hindi na nagatubili si Remark at Veronica. Nagdesisyon silang harapin si Don Salvador, dala-dala ang lahat ng ebidensya, ang birth certificate, ang sulat mula kay Dr. Lorenzo, at ang sulat ng sekretaryong nabaril. Sa mismong opisina ng Don, hinarap nila ito. Anong pakiramdam ng sirain ang buhay ng 2 taong ang kasalanan lang ay magmahal? Mariing tanong ni Veronica. Ngunit tila wala nang pakialam si Don Salvador. Akala niyo ba matatakot ako sa sulat? Lahat ng ito, ginawa ko dahil mahal ko ang pangalan ko. Hindi ko hahayaang masira ng isang anak sa labas at ng isang informal na call center agent. Tumayo si Remark. Wala ka ng kapangyarihan sa amin.
At kung may natitira ka mang karangalan, aminin mo na ang lahat sa korte, o kami mismo ang sisiguro na mapunta ka roon. Sa pagkakabanggit na iyon, pumasok ang dalawang pulis. Don Salvador Old, inaaresto ka sa salang obstruction of justice, falsification of public documents, at attempted homicide. Hindi na nakalaban si Don Salvador. Tahimik siyang sumama sa mga awtoridad. Makalipas ang 6 na buwan, malaya na si Remark sa lahat ng kaso. Si Veronica naman ay ilang linggo na lang ay mangganganak na. Kasal na rin sila, sa isang simpleng seremonya sa tabing dagat kung saan una silang naging totoo sa isa't isa. Sa buhanginan, habang papalubog ang araw, nakaupo si Veronica sa silya, hawak ang tiyan niyang bilog na bilog. Remark. Ano yon? Kung babae ito, ang pangalan niya ay Helena, sa ngalan ng nanay mo. At kung lalaki, Marco, galing sa tunay mong pangalan. Napangiti si Remark. At kung kambal, tatawagan nating lihim at pag-ibig. Dahil yun ang bumuo sa kanila. Sa wakas, natagpuan na nina Remark at Veronica ang tunay na katahimikan. Sa isang maliit na bahay sa probinsya, nagtayo sila ng sariling klinika at mini call center para sa mga kabataan. Magkasama nilang itinaguyod ang isang bagong buhay, malaya sa pangalan, malaya sa lihim, at malaya sa takot. Ang mga tagpo nila noon sa bodega, sa fire exit, sa dalampasigan, at sa loob ng kotse, lahat iyon ay naging alaala na lamang ng isang pag-ibig na pinagdaanan ang lahat, ngunit nagwagi sa dulo.